Cash Express nagsampa ng kasong small claims case sa hindi nakapagbayad ng utang. So sa video nito, alamin natin kung ano ba yung dapat ninyong gawin kung sakasakaling magkaroon kayo ng ganitong klase ng senaryo o sitwasyon na makakaharap kung sakaling magsampa nga sila ng small claim sa inyo. At kung hindi naman, ay anong hakbang ang dapat gawin upang maiwasan yung mga ganitong klase ng mga pamamaraan ng kanilang paniningil. So, bago ang lahat, maglalambing ako sa inyo na pakipollow po ang aking Facebook at ang aking YouTube. At kung nagustuhan nyo at nakatulong sa inyo ang video ito, malaking tulong din po ang pag-like, pag-share, at pag-hit ng notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending apps. Disclaimer, hindi po ako nanghihikayat na mangutang kayo sa OLA. Hindi ko sila pinopromote, hindi ko sila ini-endorse. Hindi ako OLA agent, hindi po ito sponsored. Ako po, sumusubok din po na mangutang at mag-apply sa mga OLA para may maibigay ako sa inyo na shared real experience sa kung paano yung kanilang pamamaraan ng paniningil at ng kanilang pamamaraan ng pagpapautang para magkaroon kayo ng tamang gabay sa kung ano yung dapat gawin at kung ano ba yung magiging experience ko dito sa mga OLA na sinusubukan ko. Then, let's proceed. Ito po, nakita ko lang po sa isang Facebook page, OLA Victims Community Group. Hindi ko na po siya makita, no? Actually, ang bilis niyang nawala kahit na ang bilis na maraming comments, no? Either binura ng admin, hindi ako sure bakit binubura ng admin, no? Yung mga ganito klase ng mga posts. Kung tutusin, malaking tulong ito para magkaroon ng knowledge yung mga tao na kung totoo man ito o hindi, ay mas malaman nila kung ano yung dapat gawin kapag ka naharap kayo na sinampahan talaga kayo ng isang OLA ng small claims case sa Metropolitan Trial Court. Ito po, pakita ko sa inyo yung picture. Siyensya na, hindi po buo ito yung papel na pinakita niya. Medyo putol, doon na ako na-unsyam naumay ako doon. Pinost na rin lang namin. Sana binuunan niya yung kabuuan ng letter, no? Ito po yung post niya. Metropolitan Trial Court, Branch 115, Taguig City, Metropolitan National Capital Judicial Region ng Branch 225 ng Taguig City. Medyo na curious ako ron. Meron ng Metropolitan Branch 115 tapos meron ditong 225. Medyo, anong gulo, di ba? Medyo maging aware kayo kapag kayo nakakatanggap ng ganitong klase ng mga snail mails o yung mga galing sa mga post office ng mga message or mga mail, okay? Yung mga sulat ba? Cash Express Philippines Financing Plaintiff, sila yung naghahabla. Civil case number 25 for sum of money, dependent yung hinahabla, tinakpan yung pangalan, summons, patawag. Patawag po ang ginagawa ng small claims. Then, eto nakalagay dito sa sulat na ito, no? You are hereby required within 10 calendar days from receipt of this summon to file with this court and to serve on plaintiff your verified response to the attached statement of claims. The form of the verified response forms SCC is attached here to. Ikaw ay kinakailangan sa loob ng 10 araw na kalendaryo mula sa pagtanggap ng patawag na ito ay hinihi, no? Hindi ko mabasa, medyo malabo, medyo bitin. Ay hinihikayat ba ito at magpahatid at naghahabla ng inyong veripikadong sagot sa nakalakid na habla ng pagsingil. Okay, sige. Dahil putol, di siya masyadong sa comment section mga kadyani, ito kasi yung yung nakita ko. Sa caption kasi niya, hindi ko na masyado na na kabisado. Basta ang utang daw niya is 28,000. Doon sa caption niya. Bigla na lang nawala kaya nagulat ako bilang hindi ko na siya ma-search, okay? Ito naman sabi ng comment na kaya nalaman ko na 28,000 nga yung hinahabla sa kanya. Ito is yung sabi niya, hello, per batas, ang maximum na pwede singilin sa iyo is doble ng principal amount. Amount mo. Kung 28K, ang utang mo lang, ang pinaka-maximum na amount na pwedeng masingil sa is 56K. Napaka-imposible niyang 100K. So it means, by the interest, lumaki yung utang niya. Maaring 28K lang talaga ang utang niya, then lumaki sa interest. Linawin natin itong comment section na ito, doon sa post na ito.
Pagdating po sa 10,000 pataas, wala pong tamang interest, wala pong cap interest. Ang tanging meron lamang pong ceiling of interest ay yung 10,000 pababa. 15% per month at 5% kapag overdue ng 4 months. Okay? Pagdating po ng 10%, wala po talaga siyang ceiling of interest rate. Wala siyang effective interest rate. Kaya kung magtitrip yung isang loan apps o yung lender, na taasan ka ng penalties at interest, wala po tayong magagawa doon as long as humahaba yung panahon na hindi kayo nagbabayad. Ganun po yung mismong sinabi doon sa Senate hearing nung kay Mig Zubiri po, kay Senator Mig Zubiri. Okay? Kaya medyo maging maingat kayo sa pag-utang dyan sa mga 10,000 pataas. Wala pong ceiling of interest rate. Kaya hindi po pasok doon sa sinasabing doble. Doon lamang po yan sa mga 10,000 pababa. Ang alam ko. Yun po yung pagkakaintindi ko. Okay? And then, may nagsabi pa rito na kapag sa trial court English, hindi Tagalog, sa kanadaan muna sa barangay, hindi diretso file agad. Dinawin natin yan, okay? Kapag po kayo ay isang company or korporasyon at may kakayahan po kayo maghabla, sila, eh diretso na po talaga sa korte. Hindi na po kailangan dumaan sa barangay. Wala na po pakialam si barangay dyan. Ito yung mga misconceptions o mga maling ideya na akala na kapag ang lending company nagpautang at hindi nakapagbayad, pwedeng dumaan sa barangay. Hindi po yun pwede. Yun po ay ayon sa Supreme Court. Okay, pinagbabawal po yan. Linawin ko lang kasi masyadong marami ng bida-bida sa mga OLAP Victims Community Group na hindi muna inaaral kung ano ba talaga yung mga basic knowledge about dito sa mga law, dito sa mga lending apps, kung ano ba yung karapatan ninyo dyan, kung paano nyo haharapin. And then ito, lilinawin ko lang yung papel na yun, I'm not sure kung legit o hindi. Kung kayo makatanggap ng ganyang klase ng mga mails o mga sulat galing sa mga korte, mas mabuting ipakita nyo yan sa mga abogado. Kasi kung sa amin, hindi ko rin alam kung ano yun eh. Pero kung may kilala kayong abogado, okay, mayroon kayong kamag-anak ng abogado na talaga makakatulong. At kung wala naman, ay lumapit kayo sa PAW. Or otherwise, kung meron kayong patawag sa ganyan na may summons, na sinasabi pumunta ka doon sa branch nila, no, sa Taguig ng Metropolitan Trial Court, na which is, kaya dyan nilagay yung korte ng small case dyan hinabla dahil taga-Taguig po ang address ng Cash Express. Okay? Kaya dyan po sila naghabla. Kasi pwede naman po sila maghabla doon sa address ng loaner, ng borrower. But mas madali sa kanila na mag-file ng case doon sa kanilang sariling lugar, sa kanilang munisipyo. Kaya ikaw na may utang, sadyain po ninyo yung municipal trial court na yan o yung metropolitan trial court na yan kung legit ba yan o hindi. Para kung sakasakal magpunta kayo ron at napatunayan yung meron nga, di harapin niyo po ng buong puso at wala tayong magagawa. Kailangan po natin harapin yan kesa naman po kayo yung matalo pagdating sa korte, made-default at kayo po yung magbabayad talaga lahat ng mga hihingiin na magiging desisyon ng judge dyan. Pero, kung mapatunayan nyo po naman na ginamit lang nila yung korte para ipanakot sa inyo, mapatunayan nyo, pagpunta nyo ron, ma'am, sir, kung sino man yung officer na makakausap sa court, sa metropolitan o sa municipal trial court, ganito sabi, ma'am, meron po bang kaso nakalagay dyan? May nagsampa po kasi sa kaso sa akin sa small claims case, gusto ko lang i-verify. Ngayon, pag hindi po talaga nandyan yan, wala po talaga nagbe-verify o walang katunayan na may nagsampa ng kaso sa inyo, then that's the time you go to PAOK. Malaking ebidensya po yan ng isang unfair debt collection practices. Pagpapanggap, pananakot. Malaking proof of evidence po yan. Para mahabla nyo itong ola na ito o sakaling mangyari sa inyo. Yun lang po nilinaw ko. It's either truth or not. Kung totoo man yan, harapin. At kung hindi yan totoo, hablahin. O rhymes na rhyme, bars. Flip top lang, no? Yung sinasabi ko sa mga kadyani, maging aware kayo. Hindi po kahit nakatanggap kayo dyan, dapat na kayo maniwala at dapat na kayo hindi maniwala. Maging wise. Always think before you get your emotions hook up with you. Huwag kayong basta-basta magpapadala sa emotion na matatakot o kung ano man. Alamin nyo yung dapat gawin ninyo kung ganito yung mangyayari sa inyo. So sana nakatulong ang video ito muli. Maglalambing ako sa inyo na pakipollow po ang aking Facebook at ang aking YouTube. Maraming pong salamat sa uulitin.